Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Tae-sik, isang tahimik na lalaki na nagpapatakbo ng isang maliit na pawn shop. Galing siya sa palengke nang makasalubong niya ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Somi, na nagpumilit na makipag-usap sa kanya kahit na hindi niya ito pinapansin. Nang nakita ng bata ang binili niyang sausage, ibinahagi niya ito sa kanya at sabay silang kumain. Pagkatapos ay tahasang tinanong ni Somi si Tae-sik kung isa siyang gangster dahil iniisip ng lahat na nagtatago siya sa isang bagay o sa isang tao. Ipinahayag ni Somi na sinabi rin sa kanya ng kanyang ina na gumagawa siya ng masamang bagay sa mga bata. Hindi nagtagal, merong kumakatok sa harapan. Lumalabas na siya si Hyojong, dancer sa isang club, at siya rin ang ina ni Somi. Hiniling niya na malaman kung nasaan ang kanyang anak, ngunit nagawang makapagtago ni Somi bago buksan ni Tae-sik ang pinto. Nang hindi makita ang sinuman, isinangla niya ang isang kamera at binantaan si Tae-sik na lumayo sa kanyang anak bago nilandi ang lalaking pinagbintangan niyang mahilig sa mga bata. Hindi ito pinansin ni Tae-sik, kaya ininsulto na lang siya ng babae at umalis. Pagkatapos nito, dinalhan ni Somi ng mga bulaklak si Tae-sik, ngunit sinira niya lang ito at umalis. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang gangster na nagngangalang Mansok na pinapagalitan ng kanyang boss na si Myung-jo dahil sa pagwala ng droga sa isang club at binalaan siyang hanapin ito o idodonate niya siya sa organ trade. Kalaunan, sinasaktan si Hyojong ng kanyang kasintahan at nabunyag na siya ang nag-set up sa kanya na magnakaw ng droga sa isang valet sa club. Gayunpaman, tumanggi si Hyojong na ibigay ito sa kanya at binigyan siya ng lalaki ng isa pang araw upang ibalik ang mga droga bago umalis. Mag-isa si Tae-sik sa kanyang apartment nang may kumatok sa kanyang pinto at nabunyag na ito ay si Somi na gustong manatili hanggang sa umalis ang adik na kasintahan ng kanyang ina. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Tae-sik na bumisita sa puntod ng kanyang asawa na merong sapatos ng isang sanggol. Habang pauwi, nakita niya si Somi na binabatukan ng isang galit na ina na inakusahan ng bata na nagnakaw ng bag ng kanyang anak. Nang tinanong siya ng mga pulis kung nasaan ang kanyang mga magulang, nakita niya si Tae-sik at itinuro siya, ngunit tumanggi si Tae-sik na magpanggap na kanyang ama at iniwan si Somi na sobrang dismayado. Samantala, tinawagan ni Mansok ang kanyang kapatid na si Jong-suk na ipinaalam na nahanap na niya ang ninakaw na droga at ang magnanakaw, ang kasintahan ni Hyojong. Kalaunan, nakita ni Tae-sik si Somi sa isang tindahan, ngunit nagtatampo siya sa kanya at lumabas. Sinamahan niya ang bata sa paglalakad pa uwi at maluhaluhang tinanong ni Somi kung ikinahihiya niya siya. Sinabi ni Somi na naiintindihan niya ito dahil hindi siya pinapansin ng lahat, ngunit hindi siya maaaring magalit kay Tae-sik dahil siya lang ang nag-iisa niyang kaibigan. Kalaunan, umuwi si Somi para lang makita si Jong-suk at ang kanyang kanang kamay na si Lam na pinapahirapan ng kanyang ina gamit ang isang blow dryer. Hindi nagtagal, umuwi na rin si Tae-sik at nakita doon ang dalawang gangster na naghihintay sa kanya na sinabing meron siyang isang bagay na pag-aari nila. Nagkunwari siyang inaabot ang kanyang wallet, ngunit ginamit niya ito para desarmahan ang lalaki at binalaan silang umalis. Lumapit si Lam upang suriin ang nangyayari at nakita ang malaking kasamahan na nakatumba sa sahig. Ipinasa niya ang isang cellphone kay Tae-sik at gustong malaman ni Jong-suk kung sino talaga siya. Inutos niyang makuha ang kamera na isinangla sa kanya ni Hyojong at pinarinig kay Tae-sik si Somi na sumisigaw sa background dahil bihag niya siya at ang kanyang ina sa kanyang sasakyan. Ibinigay ni Tae-sik ang bag ng kamera at binuksan ito ni Lam para lang makita ang ilang ilegal na droga na nakatago sa loob. Pagkatapos ay hinugot ni Lam ang kanyang baril at pinaputukan ang lalaking nakahiga bago umalis. Tumakbo si Tae-sik palabas upang habulin ang kanilang van at nakita si Somi na nagmamakaawa sa kanya na tulungan sila, ngunit hindi na niya naabutan ang sasakyan. Sa loob ng van, nagtataka si Jong-suk kung bakit hindi nila natalo si Tae-sik, ngunit sinabi ng kanyang tauhan na masyado siyang mabilis. Idinagdag pa ni Lam na nang barilin niya ang lalaki, hindi man lang kumurap si Tae-sik, dahilan para magi siyang kahina-hinala. Sinubukan ni Tae-sik na isumbong ang pagkidnap sa pulisya, ngunit sa halip ay gusto nila siyang imbestigahan, kaya ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mga gangster na gustong humingi ng pabor sa kanya bago nila palayain si Somi at ang kanyang ina. Pinasakay nila si Tae-sik sa isang naghihintay na sasakyan at mabilis na umalis kasama ang magkapatid na sumusunod sa kanya. Kinuha ni Tae-sik ang isang susi sa glove box at nagtungo sa isang locker kung saan kinuha niya ang isang bag. Pagkatapos ay inutusan siya ni Jong-suk na ihatid ang package kay Myung-jo ngayong alas 6 ng gabi at itapon ang cellphone,
Pagkatapos ay papalayain na nila ang mag-ina. Binuksan ni Taysik ang package para lamang makita ang mga iligal na paraphernalia at na-realize kung ano ang pinapagawa nila sa kanya. Pagkatapos nito, ang mga pulis ay nakatanggap ng anonymous tip tungkol sa mangyayaring transaksyon ng droga. Hindi nagtagal, nakarating na si Taysik sa lokasyon at itinago ang isang kutsilyo sa kanyang medyas, bago dumating ang ilang kalalakihan, at dinala siya sa silid kung saan nakilala niya si Myungju. Umupo siya sa harap ng crime boss na sinimulan siyang kutsain sa lengguaheng Chinese hanggang sa ibunyag ni Taysik na nagsasalita siya ng kanilang wika. Ibinigay niya ang droga at hiningi ang mag-ina ngunit walang ideya si Myungju kung ano ang sinasabi niya. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mansok habang ang mga pulis naman ay naghahanda na upang salakayin ang lugar. Ipinahayag ni Mansok na sinet up niya siya upang makapaghiganti kay Myungju. Hinawakan ng mga tauhan ni Myungju si Taysik, ihinagas ang droga sa kanyang mukha, at inutusan ng kanyang mga tauhan na ibigay siya sa mga pulis. Itinapon nila si Taysik mula sa gusali, ngunit sa kabutihang palad ay nahulog siya sa isang lambat. Kasabay nito, si Myungju at ang kanyang mga tauhan ay nakasalubong ang ilang mga pulis. Pumunta ang crime boss sa isa pang exit at sinubukang tumakas, ngunit tumalon si Taysik sa kanyang sasakyan at hinarangan ang exit ni Myungju, na naging sanhi ng kanyang pagbangga. Lumabas siya at tumakbo, at si Taysik naman ay handa na siyang habulin, hanggang sa may nakita siya sa trunk ng kanyang sasakyan at huminto sa pagkabigla. Naabutan siya ng mga pulis at inaresto siya, at kinilabutan sila nang makita ang bangkay ni Hyojong na nasa trunk ng sasakyan ng ating bida. Dinala si Taysik sa kustodiya ng pulisya, kung saan dito nabunyag na kinuha ang mga organ ni Hyojong para ibenta sa black market. Gumawa ang mga pulis ng background check kay Taysik, ngunit wala silang nahanap tungkol sa kanya. Nagbanta sila na ikukulong si Taysik kapag hindi siya nagsalita, ngunit pinanatili niyang nakatikom ang kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita nating nakatumba na ang mga pulis sa opisina at wala na rin si Taysik. Samantala, ibinaba si Somi sa gilid ng kalsada patungo sa isang matandang babae, na dinala siya sa isang apartment at nangakong dadalhin siya sa kanyang ina. Ngunit sa halip, ikinulong ng matanda si Somi sa loob ng atik at iniwan siya doon, kasama ng iba pang mga kinidnap na bata. Samantala, kinuha ni Taysik ang teleponong itinapon niya kanina. Kasabay nito, tiningnan ng mga pulis ang footage ni Taysik habang tumatakas siya, at sinabing 6 na pulis ang naospital. Nang sinuri ng mas malalim ang kanyang background, na-realize nila na nilock ang kanyang file ng military intelligence. Sa kabilang banda, dinukot ni Jong-sok ang kasintahan ni Hyojong at inakusahan siyang nagtatrabaho para kay Taysik, ngunit sinabi niyang wala siyang alam, kaya pinatay siya ni Mansok. Samantala, nahanap ni Lam si Myungju at pinatay siya. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulis na si Taysik ay dating secret operative para sa South Korean Army Intelligence, na merong maraming papuri ngunit nagretiro matapos siyang masugatan, at ang kanyang buntis na asawa ay pinatay ng isang hitman. Pagkatapos nito, hinanap ni Taysik ang lalaking nagbenta ng teleponong ibinigay sa kanya. Tumanggi ang lalaki na i-give up ang kanyang buyer kaya nagpatuloy si Taysik na patumbahin ang lahat ng mga lalaki sa silid. Pagkatapos ay binigyan siya ng mga detalye tungkol sa isang organ harvester na pinangalanang Dochi. Nagmamadaling pumunta si Taysik sa lokasyon na nabunyag na isang club. Sa mga oras na yun, nasa banyo si Dochi nang pumasok si Taysik. Bumunot si Dochi ng kutsilyo ngunit masyadong mabilis si Taysik at pinilit siyang saksakin ang kanyang sarili. Inutusan niya si Dochi na dalhin siya kay Jong-sok, ngunit biglang nagpakita si Lam at binaril siya, na naging sanhi ng pagkamatay ni Dochi. Sinimulan niya ang paghunt para kay Taysik, na inambush siya at ang dalawa ay nagsimulang maglaban. Parehong mabilis at malakas ang dalawang lalaki, hanggang sa makalayo si Lam at nagawang barilin si Taysik bago tumakas. Kalaunan, kumuha si Taysik ng isang aksat na corner si Lam sa dance floor, ngunit nagpakita si Mansok at ihinulog ang isang telepono sa sahig, bago umalis kasama si Lam. Kinuha niya ang cellphone at nagmamadaling lumabas, para lang makita ang magkapatid na nagmamaneho na palayo. Hinabol niya sila ngunit nagsimula siyang manghina dahil sa tama ng bala at napilitan siyang huminto. Kalaunan, nagmamaneho si Taysik nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mansok na tinuya siya tungkol sa pagkamatay ni Hyojong. Nagbanta siya na gagawin din yon kay Somi, ngunit binalaan siya ni Taysik na wala nang mawawala sa kanya at plano niyang isama silang lahat sa kanyang hukay. Kalaunan, nakipagkita si Taysik sa isang kaibigan na tinanggal ang bala sa kanyang katawan.
Doon, naalala niya ang araw na nawala ang kanyang asawa. Nagsa-shopping sila para sa kanilang hindi pa isinisilang na sanggol nang biglang banggain ng isang truck ang kanilang sasakyan. Lumabas ang hitman at binaril siya, ngunit dumating ang kanyang mga kasamahan at iniligtas siya bago pa siya mapatay. Kalaunan, nakarecover na si Taysik at sinubukan siyang kausapin ng kanyang kaibigan na wag nang habulin ang mga lalaki, ngunit sinabi sa kanya ni Taysik na meron siyang isang taong dapat iligtas. Bago sumugod, ginupit ni Taysik ang kanyang buhok at kumuha ng suit at baril. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa detective na may hawak ng kaso, na sinabi sa kanya na buhay pa si Somi at kung saan siya huling nakita. Samantala, si Somi at ang iba pang mga bata ay nakakulong sa isang silid, kasama si Lam na nagbabantay sa kanila. Nakita ni Somi ang sugat sa kanyang noo mula sa pakikipaglaban niya kay Taysik at binigyan siya ng band-aid. Tinanong ni Somi kung makikita pa niya muli ang kanyang ina, at ito ay tila nakabagabag kay Lam. Kalaunan ng araw na yun, nakarating na si Taysik sa lokasyon at nakita ang isang maruming bata na papunta sa isang game store na may dalang package. Narealize niya na ginagamit ang mga bata para magbenta ng mga ilegal na droga at mangolekta ng pera sa ngalan ng gang. Sinundan ni Taysik ang isang bata, umaasang makakakuha ng lead kay Somi, ngunit nakita siya ng dalawang pulis at napilitang tumakbo palayo. Napadpad siya sa isang gusali kung saan nakita niya ang bata na sumakay sa isang van sa labas. Hinarangan ng mga pulis ang kanyang exit, kaya tumalon si Taysik sa bintana, nagnakaw ng sasakyan ng pulis at sinimulan ang paghabol sa van. Dinala siya ng van sa isang tila abandonadong tindahan at nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang ilang maruruming footsteps sa likod ng isang pader. Natuklasan niya ang isang secret entrance at napadpad sa isang drug lab na pinapatakbo ng mga batang walang mask. Isang bata ang nag-collapse at na-realize ni Taysik na kasama niya doon si Jong-suk at ang kanyang mga tauhan. Dumiretso siya sa isa pang silid kung saan nakita niya ang tila isang operating table at mga katawan na inimbak pagkatapos makuha ang kanilang mga organ. Nakita ni Taysik ang ilang mga bata sa isa pang silid at nang malapit ng turukan ang isang bata, binaril ni Taysik ang lalaki. Sinimulan niyang barilin ang lahat ng mga gangster bago kinorner si Jong-suk at itinapon siya sa paligid ng silid dahil sa galit. Inaasikaso ni Mansok ang mga kargamento nang makatanggap siya ng tawag mula kay Taysik na inutos na dalhin sa kanya si Somi. Itinali niya si Jong-suk at pinaputukan siya ng nail gun, dahilan para mapasigaw siya sa sakit na ikinagalit ni Mansok. Binigyan ni Taysik si Mansok ng isang oras para ibalik ang bata bago ibinaba ang tawag. Binuksan niya ang mga linya ng gas sa laboratorio at nag-set ng timed explosion bago iniwan ang mga lalaki doon para mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking pagsabog ang sumira sa gusali. Sa labas, tinipon ni Taysik ang mga bata at sinabi sa kanila na uuwi na sila. Samantala, hawak-hawak ni Lam at ng kanyang mga tauhan si Somi sa isang van. Hiniling ni Somi na makita ang kanyang ina ngunit nang malaman niyang pinatay ang kanyang ina, tinawag niyang sinungaling si Lam bago tuluyang umiyak. Pagkatapos ay pinainom nila siya ng droga at inihanda na para sa operasyon dahil plano nilang kunin ang kanyang mata. Kalaunan, trinok ni Taysik si Mansok sa kanyang hideout kung saan napalibutan siya ng ilang mga tauhan. Pumasok si Taysik ng mag-isa at hiniling na ibalik si Somi kapalit ng kanyang kapatid. Gayunpaman, naglabas si Mansok ng isang garapon at pinagulong ito papunta kay Taysik na nabigla nang makita ang mga mata na lumulutang sa tubig. Napaiyak si Taysik habang iniinis siya ni Mansok at sinabi sa kanya na pinatay na nila ang bata. Binunot ni Taysik ang kanyang baril at sinimulang patayin ang mga lalaki habang sinusubukang iwasan ang mga putok ng baril mula kay Lam. Naubusan siya ng bala at nagsimulang makipaglaban sa mga lalaki, nakatikim ng ilang suntok at nasaksak din, ngunit gumamit siya ng kutsilyo para patumbahin ang mga tauhan. Sinubukan niyang kunin ang mga mata sa garapon ngunit binaril ito ni Lam. Nang magharap ang dalawa, binunot ni Lam ang kanyang kutsilyo at umatake, at ang dalawa ay nagpalitan ng mabibilis na pag-atake. Dahan-dahang nakuha ni Taysik ang kalamangan, bago tinapos si Lam ng maraming saksak at isang final blow sa kanyang puso. Sinubukang tumakas ni Mansok at ng kanyang gwardya nang barilin ni Taysik ang huling tauhan. Sinubukan ni Mansok na magmaneho palayo ngunit binaril ni Taysik ang mga gulong, dahilan para bumangga siya. Sinubukan ni Mansok na tawagan ang mga pulis ngunit umakyat si Taysik sa ibabaw ng kanyang sasakyan at sinubukan itong barilin, ngunit ang salamin ay bulletproof.
Sinimulan siyang tuyain ni Mansok na hindi niya siya kailanman mahuhuli, ngunit idiniin ni Taesik ang nozzle sa salamin at nagsimulang magpaputok ng maraming beses, hanggang sa nabasag ang salamin at sa wakas ay napatay niya si Mansok. Nagawa niyang makapaghiganti ngunit namatay pa rin si Somi, kaya naghanda na si Taesik na tuldukan ang kanyang kalungkutan, hanggang sa makita niya si Somi na lumabas sa kanyang likuran. Lumalabas na iniligtas ni Lum si Somi dahil naging mabait ito sa kanya, at nabunyag na ang mga mata sa garapon ay pag-aari ng isang gangster. Napaiyak si Somi, at masaya siya na talagang nagmamalasakit si Taesik sa kanya. Hindi rin napigilang umiyak ni Taesik, na masaya ngayong nakapiling na niya muli ang kaibigang bata. Matapos ang pag-aresto kay Taesik, pinahintulutan ng mga pulis sina Taesik at Somi na sumakay ng magkasama. Habang natutulog si Somi, hiniling ni Taesik sa mga pulis na ibaba siya sa isang convenience store, kung saan bumili siya ng isang backpack kasama ng iba pang mga gamit sa paaralan. Sinabi niya kay Somi na magiging mag-isa na lang siya ngayon dahil kailangan siyang kunin ng mga pulis. Bago umalis, humiling siya kay Somi ng isang yakap at napaiyak habang magkayakap sila, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.